Hello mga kachika. Salamat at narito kayo. Bago tayo magsimula, mag-subscribe na sa channel at i-like ang video. Sabado ng umaga noon nang mag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng bedside table, hudyat ng isang notification mula sa isang hindi kilalang numero na pumukaw sa aking kaba at kuryosidad. Walang pag-aalinlangan. Binuksan ko ito habang pinipigil ang aking hininga at pagbukas ko ng messaging app para akong nilamon ng lupa. Bumungad sa akin ang 50 na litratong malaswa ng aking asawa, hubad, katabi ang isang batang babae sa kama na gabi-gabi naming pinagsasaluhan. Ang parehong kama na naging kanlungan namin ay siya na ngayong libingan ng aking damdamin. Bawat larawan ay tumagos sa akin na parang punyal. Ipinapakita ang mga intimong kilos na kilalang kilala ko na akala ko ay para sa akin lamang. Ang huling mensahe, maikli ngunit nakamamatay, ay nagsasabing, "Ako ang susunod niyang asawa." Sinelyuhan ito ang parusang kamatayan ng aking pagsasama at nilinaw na ang babaeng iyon ay hindi lang isang panandaliang kerida, kundi isang taong nagpaplanong kunin ang aking lugar. May bumara sa aking lalamunan na humahadlang sa aking paghinga, habang ang isip ko'y pilit na naghahanap ng paliwanag na magliligtas sa lalaking minamahal ko mula sa brutal na akusasyong iyon. Ngunit naroon ang mga ebidensya, hindi maikakaila, malupit at masakit na parang nagbabagang uling sa aking balat. Ang kataksilan ay hindi na isang hinala. Ito'y isang katotohanang pumipilipit sa aking harap, kasinlamig ng bawat kasinungalingang binitawan ng aking asawa gabi-gabi. Nanatili akong nakaupo sa gilid ng kama, hindi kayang iproseso ang bigat ng aking natuklasan. Pakiramdam ko'y tumigil ang oras habang binabalot ako ng katahimikan ng bahay na parang isang lambong. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay tila nang uuyam sa aking kasawian, tinatanglawan ang mga larawan na kumikinang pa rin sa screen ng cellphone na para bang bawat pixel ay sumisigaw ng salitang panloloko. Ang malayong tunog ng sasakyang dumadaan sa kalsada ay panandaliang nagpabalik sa akin sa realidad, ngunit ang nanginginig kong mga kamay ay ayaw bumitaw sa telepono na parabang ang paggawa nito ay nangangahulugan ng pag-amin na ang buhay ko'y tuluyan ng nawasak. Naalala ko ang bawat pangako niya sa akin, bawat pagsasabing ako lang ang nag-iisa, bawat kasinungalingang sinambit ng may malambing na tingin na ngayon ay kasuklam-suklam na para sa akin. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy, mainit at mapait, dumulas sa aking mga pisngi na parang ilog ng kawalan ng pag-asa, habang isang piping sigaw ang nabubuo sa aking dibdib. Gusto kong tumakbo, umalis sa kwartong iyon na hindi na sa akin, ngunit hindi sumusunod ang aking mga binti, bihag ng isang paralisis ng sakit na ginawa akong isang estatwa. Paulit-ulit sa aking isipan ang mensahe ng babae. Ako ang susunod niyang asawa, na parang alingaw-ngaw na tumatalbog sa mga pader ng aking kaluluwa. Pinilit kong huminga ng malalim upang hindi himatayin. Nararamdaman na bawat paghinga ay mas masakit kaysa sa nauna, na parabang ang hangin ay may halong bubog ng kataksilan na sumusugat sa aking kalooban. Ipinikit ko ang aking mga mata, umaasang mabubura ng dilim sa likod ng aking mga talukap ang mga larawang hindi na maaalis na nakatatak sa aking isipan, ngunit lalo ko lang itong nakita ng mas malinaw, na tila pinaglalaruan ako ng aking memorya. Ang amoy ng kumot, ang tekstura ng edredon, bawat detalye ng aming silid ay makikita sa mga litrato, kinukumpirma na lahat ay nangyari sa mismong espasyong pinangarap ko ang aming kinabukasan. Umakyat ang suka sa aking dibdib at tinakpan ko ang aking bibig upang pigilan ang isang hagulgol na nagbabantang durugin ako. Pakiramdam ko'y hinubaran ako ng dignidad, ng tiwala at ng sarili kong pagkatao sa isang iglap. Ang katahimikan ay naging nakabibingi, umuugong sa aking tainga na parang dagundong ng kahihiyan na nagpatatanong sa akin kung paano ko hindi nakita ang mga senyales noon. Ang pagsikat ng araw ng Sabadong iyon, na dapat sana'y ordinaryong araw lang, ay naging bangungot na magmamarka sa simula ng aking pagkahulog sa kawalan. Bumagsak ako sa malamig na sahig ng kwarto. Bawat tibok ng aking puso ay parang martilyong pumupukpok sa aking dibdib. Ang paghinga ay naging isang pahirap at ang hangin ay tumatakas sa pagitan ng mga hikbi na hindi ko makontrol, habang ang mga imahe ay paulit-ulit sa aking isip.
na parang isang nakapangingilabot na carousel. Ang katiyakan na ang aking asawa ay may dalawang buhay, isa kasama ako at isa kasama siya, ay nagparamdam sa akin na para akong walang katapusang nahuhulog sa isang madilim na balon na walang labasan. Bawat alaala ng aming kaligayahan ay nabahiran ng kasinungalingan. Bawat ngiting pinagsaluhan ay naging isang malupit na ngisi. Sinubukan kong kumapit sa anumang pag-iisip na magpapanumbalik sa aking kahinahunan, ngunit lahat ay gumuho sa aking paligid na parang isang kastilyong baraha. Ang alingaw-ngaw ng aking iyak ang pumuno sa bakanting silid habang inaalala ng aking isip ang bawat detalye na kaya kong matandaan. Sinusubukang maghanap ng mga palatandaan na sana'y nagbabala sa akin tungkol sa kataksilan. Naramdaman kong naparalisa ang aking katawan at ang aking boses ay naging isang mahinang hibla. Inuulit ang kanyang pangalan na parang isang mantra na lalo lamang akong sinasaktan. Hindi ko maintindihan kung kailan nasira ang ilusyon ng aming pagsasama o kung paano ako naging napakabulag sa mga senyales na ngayon ay tila napakalinaw. Nakita ko ang aking sarili sa salamin ng aparador, isang mukhang naghihirap, mga matang namamaga at ang nawawalang tingin ng isang babaeng pinagtaksilan sa sarili niyang tahanan. Ang buong buhay ko ay nayanig at ang kawalan ng pag-asa ay gumapang na parang isang tahimik na lason. Tumayo akong nangangatog at nilibot ang silid, tinitingnan ang bawat sulok na may absurdong pag-asa na ang mga larawan ay peke, na lahat ay isang masalimuot na palabas. Subalit, ang asul na kurtina, ang kumot na may bulaklak na ako mismo ang pumili, at ang headboard na kahoy na sabay naming binili ay nagkumpirma na walang pagkakamali. Bawat elemento sa silid ay eksaktong tumutugma sa mga imahe na para bang pinagtatawanan ako ng tadhana sa pamamagitan ng isang baluktot na salamin. Ang aking tahanan ay naging entablado ng aking pinakamasamang takot, isang lugar na nilapastangan kung saan ang tiwala ay walang awang pinaslang. Wala ng paraan para itanggi ang katotohanan. Dinala niya ang kanyang kabit sa sagradong lugar na aming binuo. Ang silid na dati aming kanlungan ay naging isang musoleo ng masasakit na alaala na babalot ng mabahong amoy ng kataksilan. Bawat bagay ay tila sumisigaw ng kanyang panloloko, mula sa mga unan hanggang sa wedding picture frame namin na nakapatong sa bedside table. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata para burahin ang ebidensya, ngunit ang katiyakan ay nanaig na may lakas ng isang martilyo sa aking isipan. Ang pangingilabot sa pag-alam na pinagsaluhan nila ang aking kama ay sumasakal sa akin, nag-iiwan ng mapait na lasa na pumapaso sa aking lalamunan sa tuwing lulunok ako. Ang kumpirmasyong iyon ay winasak ang anumang hibla ng pag-asa na maaaring natitira pa sa akin. Sa pagitan ng mga hikbi at panginginig, hinanap ko ang kanyang numero sa cellphone at nagdial gamit ang mga daliring halos hindi sumusunod. Umaasang ang kanyang boses ay magbibigay sa akin ng paliwanag na magbibigay daan upang muling buuin ang aking mga guho. Ngunit ang ringtone ay paulit-ulit lamang hanggang sa pumasok ang voicemail, nagbabalik sa akin ng isang malupit na katahimikan na lalong nagpatindi sa bigat na dumadagan sa akin. Bawat bigong pagtawag ay umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang pagsara ng pinto sa posibilidad na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Gusto ko siyang sigawan, hingin ang katotohanan, maramdaman na mayroon pang pwedeng isalba sa aming dalawa. Ngunit ang kawalan sa kabilang linya ay mas malinaw pa kaysa sa anumang pag-amin. Pagkatapos ibaba ang tawag, inihagis ko ang cellphone sa kama at idinampi ang mga kamay sa aking mukha. Nararamdaman ang init ng aking mga luha na humahalo sa lamig ng aking kawalan ng pag-asa. Ang orasan sa pasilyo ay nagmamarka ng mga minuto na para bang bawat isa ay may bigat na tonelada sa aking mga balikat, ginagawang isang walang awang kaaway ang oras. Tinitigan ko ang kisame, sinusubukang maghanap ng lakas upang hindi mawala sa katinuan habang binabalot ako ng katahimikan na parang madilim na kumot. Ang buong bahay ay naging isang entablado ng kalungkutan at alingaw-ngaw. Bawat sulok ay bumubulong sa akin na iniwan ako sa pinakamasamang panahon. Pinaparalisa ako ng kawalan ng magawa, iniiwan ang aking puso na nakalantad na parang isang salamin na malapit ng mabasag. Lumipas ang walang katapusang mga oras
hanggang sa paglubog ng araw nang marinig ko ang pamilyar na tunog ng kanyang sasakyan na pumarada sa harap ng bahay, isang ugong na nagpatindig ng aking balahibo na parang isang madilim na pangitain. Ang puso ko'y nagsimulang tumibok ng napakabilis habang ang mga ilaw ng sasakyan ay nagliliwanag sa harapan ng bahay na aming pinagsasaluhan na para bang walang nagbago. Pinunasan ko ang aking mga luha at lumapit sa pinto. Pakiramdam ko'y bawat hakbang ko sa sahig ng aming bahay ay isang hamon sa aking sariling katinuan. Mula sa entrada, narinig ko ang kalansing ng kanyang mga susi, isang pang-araw-araw na tunog na ngayon ay tumutusok sa akin na parang kutsilyo. Nagtago ako sa likod ng pinto, sinusubukang kontrolin ang aking paghinga, handang harapin ang unos na malapit ng pumasok. Nang bumukas ang pinto, ang figura ng aking asawa ay lumitaw sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, walang kamalay-malay, sa impyernong sumiklab sa aking kalooban habang wala siya. Suot niya ang parehong damit na suot niya kaninang umaga at may pagod na ekspresyon na sana'y pumukaw ng aking awa sa ibang panahon, ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng matinding pagkasuklam. Bawat segundong pagkaantala niya sa pagsara ng pinto ay nagpapalala sa aking galit na parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Paulit-ulit sa aking isipan ang mga larawan, ang mensahe, ang katiyakan ng kanyang kataksilan, at lahat ng iyon ay nagtulak sa akin na huwag sumuko sa kanyang posibleng paliwanag. Ang tensyon sa hangin ay tumitindi habang papalapit ang kanyang mga yapak sa sala kung saan naghihintay ang katotohanan. Pagtawid pa lang niya sa pintuan, umalingaw-ngaw ang kanyang boses ng isang "Hay, mahal" na tunog, pekeng-peke tulad ng kanyang mga pangako. At sa sandaling iyon, lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Ipinakita sa kanya ang cellphone na may mga larawang dumurog sa aking kaluluwa. Agad siyang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na parabang nakakita ng multo at ang kanyang katawan ay nanigas. Alam na walang paraan para takasan ang ebidensya. Sinubukan niyang magsalita ng mga salitang hindi mabuo habang ang kanyang tingin ay nag-aagawan sa pagitan ng takot at desperasyon. Bawat segundo ng kanyang katahimikan ay lalong nagpapagalit sa akin dahil kinumpirma nito na walang inosenteng paliwanag sa kanyang ginawa. Ang silid na iyon ay naging isang larangan ng digmaan kung saan bawat salita ay isang sandatang nakakasa. Sa wakas, binasag niya ang katahimikan ng isang "hindi yan, tulad ng iniisip mo" na napaka-absurdo, kaya't napatawa ako ng mapakla, halos histerikal, na umalingaw-ngaw sa mga pader na parang isang mapanuyang panaghoy. Ang nanginginig niyang boses ay nagpapakita ng takot na nararamdaman niya sa harap ng katotohanang nakalantad ng may brutal na kalinawan, at ang kanyang mga kamay ay sinubukang lumapit sa akin na parabang isang simpleng kilos ay maaaring burahin ang pinsala. Ngunit bawat hakbang niya palapit ay lalo lang nagpapatindi ng aking pandidiri. Pinipilit akong umatras habang sinisigawan siyang huwag maglakas loob na hawakan ako. Ang tensyon sa pagitan namin ay lumalaki na may parehong tindi ng isang kulog sa langit bago ang bagyo. Alam niyang tumawid na siya sa isang puntong walang balikan at mula sa sandaling iyon, wala nang babalik sa dati. Sa pagitan ng mga pilit na hikbi at putol-putol na paghinga, nagsimula siyang umamin na ilang buwan na silang nagkikita ng babaeng iyon, ngunit paulit-ulit niyang sinasabi na wala lang iyon, na parabang ang mga salitang iyon ay maaring pagaanin ang pangingilabot na idinulot niya sa akin. Ang kanyang mga pangungusap ay napuputol ng mga pagtatangkang bigyang katwiran, ang hindi mapapangatwiranan, nagsasalita tungkol sa mga problema sa aming pagsasama na hindi niya kailanman nagawang banggitin noon. Ang kanyang boses ay humalo sa katahimikan ng gabi, ginagawang lason na alingaw-ngaw ang bawat salita na tumatalbog sa aking isipan ng may kalupitan. Kinuwento niya sa akin ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pagkalito, sinusubukang ipakita ang sarili bilang biktima ng kanyang sariling mga desisyon. Ngunit habang mas marami siyang sinasabi, mas lalo akong nakukumbinsi na bawat pantig niya ay isang bagong saksak. Pinutol ko siya ng isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng aking dibdib. Hinihiling na itigil na niya ang pagsisinungaling, na aminin niya ang buong katotohanan, walang paligoy-ligoy o duwag na dahilan. Ang kanyang mukha ay kumunot sa isang ekspresyon ng pagsisisi
na tila walang laman sa akin, isang maskara ng pagkakasala na hindi man lang ako naantig. Bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila isang karagdagang insulto sa aking talino, isang kumpirmasyon na nagsisisi lamang siyang nahuli. Ang puso ko ay tumigas sa bawat segundong lumipas sa harap niya, nauunawaan na wala ng kahit isang bakas ng pag-ibig na makapagliligtas sa aming pagsasama. Ang katahimikang sumunod sa kanyang bahagyang pag-amin ay mas mapanira kaysa sa anumang salita. Ang gabi ay bumagsak sa bahay na parang isang mabigat na kumot. Binabalot kami sa isang katahimikang mas malupit kaysa sa anumang sigaw. Natagpuan namin ang aming sarili na nagsasalo sa iisang bubong, ngunit pinaghihiwalay ng isang bangin ng kataksilan na ginagawang imposible ang anumang pagtatangkang magkasundo. Bawat minuto ay lumipas na may hindi matitiis na tensyon habang ang aming mga katawan ay nanatili sa magkahiwalay na silid, dayuhan at malamig na parang dalawang estranghero. Ang tunog ng orasan na nagmamarka ng mga oras ay naging isang patuloy na martilyo na nagpapaalala sa bigat ng nangyari. Walang salita, tanging isang katahimikang puno ng sama ng loob at sakit na tumatagos sa bawat sulok ng tahanan. Sinubukan kong matulog, ngunit niyakap ako ng insomnia ng kanyang malalamig na kuko. Pinipilit akong sariwain ang bawat imahe, bawat kasinungalingan, bawat sirang pangako na naghatid sa akin sa impyernong iyon. Ang mga alaala ay humalo sa kadiliman, gumuguhit ng mga anino na nagparamdam sa akin na ako'y bilanggo sa sarili kong silid. Ang katahimikan ay naging isang malupit na kasabwat na nagpapalakas sa alingaw-ngaw ng aking mga iniisip at nagpapaalala sa akin na may isang bagay sa akin na tuluyan nang namatay noong hapong iyon. Gusto kong bumangon, umalis, ngunit ang galit ay nagtali sa akin sa kama na parang isang angklang imposibleng bitawan. Ang mga luha ay walang tigil na dumaloy, tahimik at nag-aapoy habang nauunawaan kong wala nang babalik sa dati. Nang ang mga unang sinag ng liwanag ay tumama sa silid, naunawaan ko na hindi ako maaaring manatiling isang walang magawang biktima ng kataksilang iyon. Kailangan kong bawiin ang kontrol sa aking buhay. Doon nagsimulang mabuo ang isang ideya sa aking isipan na parang apoy na nagpapanumbalik ng aking lakas. Kung ang babaeng iyon ay nagnanais na sumikat, pasisikatin ko siya sa pinakamalalang paraan. Hindi ko hahayaang hindi maparusahan ang kanyang pang-aalipusta o mabura ang aking sakit ng walang kahihinatnan. Kailangan kong patunayan na ang babaeng kanyang hinamak ay hindi sumusuko kundi bumabangon ng mas malakas at mas determinado kaysa dati. Ang puso ko'y tumibok ng may bagong determinasyon na nagpanginig sa aking buong katawan. Ang puot ay naging gasolina para sa aking kalooban habang sinusuri ko ang bawat larawang nakatago sa aking cellphone, bawat detalye na nagpapatunay ng kataksilan. Ang aking isipan ay nakatuon sa isang malinaw na layunin, gawing kanyang pinakamasamang sumpa ang kanyang kayabangan at tiyaking malalaman ng buong mundo ang kanyang tunay na pagkatao. Wala akong pakialam kung mangangahulugan iyon ng pagdumirin sa pangalan ng aking asawa. Sa huli, siya ang may gawa ng aming kasawian. Inisip ko kung paano ito gagawin ng tiyak, nang hindi sila binibigyan ng puwang na makatakas o pagtakpan ang katotohanan. Noong umagang iyon, hindi na ako umiyak. Ang aking kaluluwa ay tumigas na parang bakal na huhubog sa aking paghihiganti. Nang may kahinahunan na kabaligtaran ng unos sa aking kalooban, umupo ako sa harap ng computer upang ilipat at ayusin ang bawat larawan at mensaheng aking natanggap. Sinuri ko isa-isa ang mga imahe, tinitiyak na malinaw na makikita ang mga mukha, ang mga lugar, at bawat ebidensyang nagpapatunay ng panloloko. Walang pag-aalinlangan, gumawa ako ng mga folder na nakaayos-ayon sa petsa upang masubaybayan ang pag-unlad ng kanilang lihim na relasyon. Ginagawang isang detalyadong file ng kanilang kataksilan ang aking sakit. Ayokong magkaroon ng kahit isang butas kung saan sila maaaring makatakas o itanggi ang nangyari. Bawat pag-click sa mga larawan ay nagpatibay sa aking desisyon na dapat silang magbayad. Habang inaayos ko ang mga ebidensya, itinala ko ang mga mahahalagang detalye tulad ng petsa, oras at lokasyon na maaaring kumpirmahin ng mga testigo o electronic records.
Nag-download pa ako ng mga kopya ng usapan sa social media na nagpapakita kung paano nila pinlano ang kanilang mga pagkikita. Pinagtatawanan ako na para bang isang maliit na sagabal. Bawat bagong tuklas ay muling sumasakit, ngunit nagtulak din sa akin na magpatuloy, na huwag huminto hanggang sa maging handa ang lahat. Nang matapos ako, tiningnan ko ang mga folder na may halong pandidiri at kasiyahan. Alam na binubuo ko ang perpektong sandata. Noong gabing iyon, nakatulog ako nang may kapanatagan ng isang taong nagpasya ng lumaban. Determinado akong alamin ang bawat detalye tungkol sa babaeng sumira ng aking buhay. Hinanap ko ang kanyang pangalan sa social media, mga direktoryo sa trabaho, at mga forum ng chismis. Natuklasan ko na nagtatrabaho siya sa isang marketing agency kung saan ipinagmamalaki niya ang kanyang perpektong buhay. Nagpapakita ng isang imahe ng isang matagumpay na profesional na nagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Sinuri ko ang kanyang mga post, bawat larawang maingat na inedit, bawat motivational quote na salungat sa kabulukan ng kanyang mga gawa. Nakahanap ako ng mga bakas ng mensahe sa ibang mga babaeng may asawa na nagkukumpirmang hindi ito ang unang beses na naglaro siyang maging kabit. Bawat datos na nakita ko ay nagpuno sa akin ng isang malamig na apoy na nagpaalab sa aking uhaw sa hustisya. Hindi ako tumigil hanggang sa matukoy ko ang kanyang pinakamalapit na bilog, mga kaibigang kasama niya sa mga party at mga katrabahong humahanga sa kanya nang hindi alam na siya ay isang maninila ng mga pagsasama. Nag-save ako ng mga screenshot ng mga komento na nagbubunyag ng kanyang aroganting personalidad at patuloy na pangangailangan ng paghanga, mga susing pyesa para gibain ang kanyang pagkukunwari. Inalam ko ang kanyang mga dating tirahan, ang kanyang pang-araw-araw na gawain, ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Ginagawa ang sarili kong isang walang awang investigador ng sarili kong kasawian. Habang mas marami akong natutuklasan, mas lalong lumilinaw ang kanyang pagiging walang hiya at naunawaan kong ang tanging paraan para patigilin siya ay ilantad siya sa lahat. Wala nang puwang para sa takot o awa. Gamit ang kumpletong dossier, bumuo ako ng isang anonymous na email na ipapadala sa isang sikat na chismis blog na kumakain ng mga makatas na kwento tungkol sa mga kilalang tao sa syudad. Alam na alam nila kung paano sasamantalahin ang aking kwento. Isinulat ko ang bawat salita ng may kirurhikong katumpakan. Inilalarawan kung paano ipinagmamalaki ng babaeng iyon ang pagsira ng mga pamilya at kung paano binuksan ng aking asawa ang pinto ng aming tahanan na para bang isang hotel. Inattach ko ang mga pinakakompromitong larawan, ang mga mensaheng puno ng kawalang hiyaan at ang detalyadong timeline ng kanilang mga pagkikita. Ipinangako ko sa kanila ang pinaka-eksplosibong eksklusibo ng taon kung ilalathala nila ang aking kwento gamit ang mga tunay na pangalan. Habang ang puso ko'y tumitibok ng sobrang bilis, pinindot ko ang send button at isinara ang laptop. Ginugol ko ang mga sumunod na oras sa paglalakad-lakad sa bahay. Kinakagat ang aking mga kuko habang nilalamon ako ng kaba. Iniisip kung tama ba ang aking ginawa. Bawat minuto ng katahimikan mula sa media ay parang isang walang katapusang paghihirap, ngunit ang katiyakan na ang aking plano ay nasa proseso na ay nagpanatili sa akin na matatag. Paulit-ulit kong tiningnan ang aking email, naghihintay ng sagot na hindi naman nagtagal. Isang journalist ang nagpakita ng interes at tiniyak sa akin na handa silang ipalaganap ang kwento kung makukumpirma ko ang pagiging tunay ng mga ebidensya. Nanginig ang aking katawan nang mabasa ko ang mga linyang iyon. Ang aking paghihiganti ay mas malapit ng maging totoo. Hiningi ng journalist na mag-usap kami sa telepono upang matiyak na hindi ito isang gawa-gawa lang, kaya't gamit ang isang binagong boses, pumayag akong sagutin ang kanyang mga tanong. Inilalarawan ang bawat detalye ng may kalamigan ng isang taong wala nang maaaring mawala. Tinanong niya ako kung paano ko nakuha ang mga larawan, paano ko makukumpirma na bago ang mga ito, at kung handa akong harapin ang posibleng legal na kahihinatnan. Ipinaliwanag ko na lahat ng imahe ay kinunan sa aking sariling bahay, sa aking kama, na bawat elemento sa background ay tumutugma sa aking dekorasyon at na determinado akong ituloy ito hanggang sa dulo. Ang aking matatag na tono ay tila ikinagulat niya at sa kanyang mga sandali ng katahimikan ay naramdaman ko ang kuryosidad na dala ng aking kwento.
Nagkasundo kami na ilalathala ang balita sa ilalim ng salaysay na ako mismo ang sumulat, binibigyang diin ang figura ng kabit bilang isang walang awang babae na ipinagmamalaki ang pagsira ng mga pagsasama. Iginigiit ko na ang aking asawa ay hindi biktima, kundi isang taksil na may kamalayan at dapat silang parehong magbayad sa kanilang maruming laro. Tinanggap ng journalist ang aking mga kondisyon kapalit ng eksklusibong balita. Tinitiyak na ang publikasyon ay lilikha ng isang kaguluhan na yayanig sa buong lungsod. Ibinaba ko ang telepono na may halong kaba at kasiyahan. Alam na sinilyuhan ko ang isang kasunduan na magpapakawala ng iskandalo. Nagsimula na ang countdown para sa pagbagsak ng mga salarin. Kinabukasan, inilathala ng blog ang balita sa ilalim ng isang nag-aapoy na pamagat, ang hambog na kabit, ang babaeng ipinagmamalaki ang pagsira ng mga pamilya. Ang mga larawan ay lumitaw sa front page ng site, walang sensor na ipinapakita ang mga mukha ng aking asawa at ng kanyang kabit, kasama ang aking salaysay na nagdedetalye ng kanilang kataksilan. Sumabog ang social media sa libo-libong komento na kumalat na parang apoy, ginagawang viral ang kwento sa loob lamang ng ilang oras. Napuno ang mga lokal na forum ng mga mensahe ng galit, pangungutya at suporta para sa akin, habang ang iba ay nagde-debate tungkol sa pagkakakilanlan ng mga bida. Bawat update sa portal ay nagkukumpirma na ang katotohanan ay lumabas na nang may hindi mapigilang lakas. Sa aking cellphone, walang tigil ang mga notification. Mga kakilala, katrabaho, at kahit mga dating kaibigan ay nagte-text para itanong kung totoo ang kanilang nabasa. Hindi pa inilalabas ang aking pangalan, ngunit alam ng lahat na akin ang kwentong iyon. Pinanood ko ang screen ng computer na may panginginig sa aking mga kamay sa pagitan ng ginhawa at pagkahilo na makitang ang aking sakit ay naging isang pampublikong palabas. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib nang maunawaan kong wala nang atrasan. Sumiklab na ang iskandalo at wawasakin nito ang lahat ng madaanan. Ang buong lungsod ay pinag-uusapan ang aking trahedya at bawat salita sa internet ay parang isang alingawngaw na nagkukumpirmang kumpleto na ang aking paghihiganti. Hindi nagtagal ay natanggap ko ang unang tawag mula sa kabit na ang boses ay mas galit kaysa takot. Hinihiling na tanggalin ko ang post kung ayaw kong harapin ang isang demanda. Sinigawan niya ako na sisirain niya ang buhay ko, na idedemanda niya ako para sa paninirang puri at magbabayad ako sa pagdungis sa kanyang reputasyon. Bawat salita niya ay nagdulot sa akin ng pangingilabot ng pagkasuklam dahil sa kanyang mga banta ay walang kahit isang bakas ng pagsisisi sa pinsalang idinulot. Ang kanyang aroganteng tono ay nagpatunay na mas nasaktan ang kanyang pride kaysa sa kanyang konsensya. Ang tawag na iyon ay nagkumpirma lamang na tinamaan ko ang pinakasensitibong bahagi ng kanyang kayabangan. Pinakinggan ko siya ng mahinahon, hinahayaang ilabas niya ang kanyang galit na parang isang hayop na na-corner, habang ako'y nakangiti sa katiyakang gumuho na ang kanyang kastilyo ng kasinungalingan. Nang matapos siyang magsisigaw, sumagot ako ng isang simpleng, "Bahala ka," at ibinaba ang tawag bago pa siya makasagot. Tinitigan ko ang telepono. Alam na walang basehan ang kanyang mga banta. Nagsabi lang ako ng katotohanan. Isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa aking katawan na parang kidlat, nagpapanumbalik ng lakas na akala ko'y nawala na. Ang sandaling iyon ang nagmarka ng simula ng kanyang pagbagsak at naramdaman kong nagsisimula ng pumanig sa akin ang hustisya. Sa loob ng ilang araw, ang mga kahihinatnan ay nagsimulang tumama sa kanya nang may parehong tindi ng pagsira niya sa aking buhay. Sinuspindi siya ng kanyang mga boss sa marketing agency, takot na madungisan ng masamang publisidad ang imahe ng kumpanya sa mga kliyente at kasosyo. Ang mga tawag mula sa mahahalagang kliyente na hawak niya ay tumigil at ang mga naka-schedule na pulong ay kinansela na parabang naging isa siyang salot sa lipunan. Ang kanyang mga kasamahan na dati ipumupuri sa kanya ay tinalikuran na siya ngayon, sinusubukang ihiwalay ang sarili sa kontrobersya upang hindi masira ang kanilang sariling mga karera. Ang kinang na gustong-gusto niyang ipagyabang ay unti-unting namamatay sa bawat headline na tumuturo sa kanya bilang kontrabida ng lungsod. Bawat umaga ay gumigising siyang tinitingnan ang mga balita at komento na nangungutya sa kanya
alam na lahat ay resulta ng kanyang sariling kayabangan at pagwawalang bahala sa damdamin ng iba. Ang mga tawang idinulot niya sa iba at ang galit na pinukaw niya sa karamihan ay perpektong alingawngaw ng kahihiyang pasan-pasan niya ngayon. Nakaramdam ako ng isang malamig, halos klinikal na ginhawa nang makitang sa wakas ay nararanasan na niya ang isang bahagi ng sakit na itinanim niya sa aking buhay. Ang aking mga gabi ay nagsimulang gumaan dahil sa wakas ay nakikita kong nagbabalanse na ang universo. Ang pampublikong kahihiyan ay naging unang hustisya na natanggap ko pagkatapos ng labis na pagdurusa. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang maranasan ng kabit ang pagtanggi ng kanyang sariling kapaligiran dahil ang kanyang mga kaibigan na dati nagbubunyi sa kanya ay nagsimulang iwasan siya na parabang nakalalason ang kanyang presensya. Walang gustong maiugnay sa isang napakalaking iskandalo at ang mga group chat kung saan siya ang reyna ay napuno ng awkward na katahimikan at mga palihim na pag-alis. Ang mga imbitasyon sa mga event ay tumigil na. Ang mga malalambing na mensahe ay naging malamig na reaksyon o mga scene na walang sagot. Sa tuwing sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili o ikwento ang kanyang bersyon, lalo lang niyang pinapalala ang hinala at pagkasuklam ng mga nakakakilala sa kanya. Ang kanyang kaharian ng pagkukunwari at kasikatan ay gumuho ng walang awa. Ang babaeng pakiramdam ay makapangyarihan sa pagsira ng mga tahanan ay naging isang multo sa lipunan, isang taong mas gugustuhin ng lahat na iwasan upang hindi madamay sa kahihiyan. Bawat hakbang niya sa kalye ay sinasamahan ng mga pailalim na tingin, bulungan at isang klima ng kahihiyan na humahabol sa kanya saan man siya magpunta. Ang kanyang ngiti na dati nagniningning at puno ng kumpiyansa ay naging isang pilit na kilos na halos hindi maitago ang kanyang pagkatalo. Sa maikling panahon mula sa pagiging hindi matitinag, siya ay naging buhay na halimbawa na ang mga kasinungalingan ay may kahihinatnan. Ang pag-iisa ay naging pinakamabigat na tanikala na kanyang hihilahin sa mahabang panahon. Samantala, hindi nagtagal ay naramdaman ng aking asawa ang bigat ng katotohanang siya mismo ang nagpakawala. Ang mga tsismis tungkol sa kanyang panloloko ay pumasok sa kanyang trabaho na parang isang tahimik na lason na dumudumi sa kanyang reputasyon. Ang kanyang mga kasosyo ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may pagdududa, iniisip kung ang isang taong kayang magsinungaling sa kanyang pagsasama ay hindi rin kaya magtaksil sa negosyo. Ang mga pulong na dati niyang pinamumunuan ng may kumpiyansa ay naging awkward dahil ang kanyang boses ay hindi na nagbibigay ng tiwala na pinaghirapan niyang buuin. Bawat araw na lumilipas, ang kanyang posisyon ay humihina na parang isang gusaling kinakain ng kalawang. Ang lalaking akala niya'y kontrolado ang lahat ay nakitang gumuho ang kanyang mundo ng walang lunas. Ang mga tawag mula sa mahahalagang kliyente ay nagsimulang dumalang at ang mga oportunidad na kanyang hinabol ay naglaho na parang usok, nag-iwan sa kanya ng mapait na lasa ng pagkatalo. Ang tensyon ay kasama niya sa lahat ng oras, sa trabaho, sa kalye at sa bawat sulok ng bahay na aming pinagsasaluhan pa rin bilang dalawang estranghero. Sinubukan niyang magkunwari sa pamamagitan ng mga walang lamang diskurso, ngunit bawat kilos niya ay nagpapakita ng takot na nararamdaman niya sa pag-alam na lahat ay bumabagsak. Ang refleksyon sa salamin ay nagbalik sa kanya ng imahe ng isang wasak na lalaki biglang tumanda dahil sa mga bunga ng kanyang mga desisyon. Ang kanyang pagbagsak ay kasing kailangan din ng kasakit panoorin. Isang gabi, habang ang lungsod ay natutulog sa ilalim ng maulap na langit, narinig ko ang tunog ng kanyang sasakyan na humihinto sa harap ng bahay, mas maaga kaysa sa dati. Ang katahimikan bago ang kanyang mga yapak sa pasilyo ay parang mas matagal kaysa dati, puno ng isang kutob na nagpatindig ng aking balahibo. Nang buksan niya ang pinto ng aking kwarto, nakita ko siyang may mukhang wasak, mga matang namamaga at nanginginig na mga kamay na parabang galing sa isang libing. Lumuhod siya sa aking paanan, humahagulgol ng mga salitang nagkakabuhol-buhol, nagmamakaawa ng tawad sa pagitan ng mga hikbi na pumuno sa silid ng isang halos theatrical na kaawa-awang tanawin. Sinasabi niyang mahal niya ako na isang pagkakamali iyon, na minanipula lang siya ng babae.
Bawat pangungusap na lumalabas sa kanyang bibig ay parang isang malayong alingawngaw na halos hindi ako maantig dahil ang pandidiri ay pumalit na sa pag-ibig na minsan kong naramdaman. Tiningnan ko siya ng malamig. Nakikita sa kanyang pag-iyak ang kumpirmasyon na nagsisisi lamang siyang nawalan siya ng kontrol sa kanyang perpektong buhay. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa akin na parang isang nalulunod na humihingi ng tulong, ngunit ang kanyang pagdampi ay hindi ko matiis, kaya't pinigilan kong sigawan siyang lumayo. Ang eksenang iyon na puno ng desperasyon ay nagsilbi lamang upang ipakita sa akin kung gaano na kami kalayo. Ang dating isang tahanan ay naging isang larangan ng mga guho kung saan wala ng puwang ang pag-ibig. Nanatili akong tahimik ng ilang sandali, hinahayaang punuin ng kanyang iyak ang kwarto ng isang alingawngaw ng kawalan ng magawa na tila hindi totoo sa akin, na parabang nanonood ako ng isang eksena mula sa labas ng aking sariling katawan. Nang sa wakas ay nagsalita ako, ang aking boses ay lumabas na matatag, walang emosyon, puno ng isang kumpiyansa na hindi ko inaasahang mararamdaman pagkatapos ng labis na sakit. Ipinaalala ko sa kanya, ang bawat gabing mag-isa akong naghintay ng mga mensaheng hindi dumating, bawat peking yakap na inaalok niya habang natutulog siya sa iba. Sinabi ko sa kanyang wala ng atrasan na pinatay ng kanyang kataksilan ang anumang posibilidad ng pagtubos sa pagitan namin. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang piping takot. Nang mapagtanto niyang walang epekto ang kanyang mga pakiusap, tumayo siyang nanginginig. Bumubulong ng mga walang kwentang dahilan at pangako na wala ng kapangyarihan sa akin, na parabang hindi niya maintindihan na ang pag-ibig na nag-uugnay sa akin sa kanya ay namatay noong umagang iyon kasama ang mensahe ng kabit. Sinabi ko sa kanyang umalis na kunin ang kanyang mga gamit at iwanan ang bahay na kanyang dinungisan ng kanyang kataksilan. Bawat salitang binigkas ko ay may bigat ng katapusan, nagpapalaya, na tumulong sa aking sirain ang mga tanikala ng emosyonal na pagdepende. Habang isinasara ko ang pinto sa likod niya, naramdaman ko ang isang ibang uri ng katahimikan, isang hindi nakakasakal kundi nagpapahintulot sa aking huminga sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ang gabi ay naging kakaibang payapa na parabang kinukumpirma ng universo na tama ang aking naging desisyon. Kinabukasan, nagising ako sa mga unang sinag ng araw na tumatagos sa mga kurtina at isang pakiramdam ng kawalan na, sa halip na takutin ako, ay nagpuno sa akin ng isang hindi pamilyar na kapayapaan. Nagtimpla ako ng matapang na kape at ininom ito habang nakatingin sa lungsod mula sa bintana. Pakiramdam ko'y bawat paghigop ay isang maliit na hakbang tungo sa aking emosyonal na kalayaan. Nagpasya akong mag-enroll sa isang kurso sa photography, isang passion na matagal ko nang isinantabi para unahin ang mga pangarap at kapritso ng aking asawa. Ang simpleng pagkilos ng paglalaan ng oras para sa sarili ay parang isang rebelyon laban sa sunod-sunurang babae na ako noon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng bahagyang kislap ng pag-asa para sa hinaharap. Noong hapong iyon, bumili ako ng bagong kwaderno kung saan sinimulan kong isulat ang aking mga iniisip, ginagawang isang paglilinis para sa sakit na nananatili pa rin sa aking dibdib ang bawat pangungusap. Nais kong maging bida ng sarili kong kwento, hindi isang walang hanggang biktima ng kataksilan ng iba. Sinimulan kong ayusin muli ang bahay, inililipat ang mga gamit, tinatapon ang mga bagay na nagpapaalala sa akin ng mga taon ng kasinungalingan. Bawat pagbabago, gaano man kaliit, ay sumisimbolo sa isang hakbang sa aking landas ng muling pagbangon. Alam kong magiging mabagal ang paghilom, ngunit determinado akong hindi huminto hanggang sa maramdaman kong buo na ulit ako. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula akong makatanggap ng mga mensahe mula sa mga dating kaibigan at kakilala na, matapos malaman ang iskandalo sa media, ay nag-alok ng kanilang buong suporta. Ang mga taong nawalan na ako ng koneksyon ay nagpaalala sa akin ng mga masasayang sandali. Nagbahagi ng mga salita ng pagpapalakas ng loob at ipinaramdam sa akin na hindi ako nag-iisa sa aking laban. Inanyayahan ako ng ilan na lumabas para uminom, maglibang at muling hanapin ang kagalakang nakalimutan ko sa loob ng mga pader ng aking bahay. Ang mga simpleng kilos na iyon
ay nagsindi ng isang kislap ng pag-asa sa akin na parang isang paalala na may mga tao pa ring handang mahalin ako para sa kung sino ako. Bawat mensahe ay naging isang karagdagang laryo sa muling pagtatayo ng aking tiwala sa sarili. Nagulat akong malaman na kahit mga taong halos hindi ko kilala ay nagsusulat para ikwento ang kanilang sariling mga karanasan ng panloloko at kataksilan. Nagpapasalamat sa akin sa pagkakaroon ng lakas ng loob na ilantad ang itinatago ng marami. Naramdaman kong ang aking karanasan, gaano man kasakit, ay maaaring magsilbing pambukas mata sa ibang mga babae na nabubuhay pa rin sa mga nakalalasong relasyon. Ang empatiyang natanggap ko ay unti-unting nagpanumbalik ng aking tiwala sa iba. Ipinapakita sa akin na ang mundo ay hindi lamang puno ng mga taksil. Nagsimula akong mag-isip na marahil ang aking kwento, kung isasalaysay ng may katapatan, ay maaaring maging isang kasangkapan para sa kolektibong paghilom. At sa ideyang iyon, ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng may panibagong pag-asa. Isang umaga, habang tinitingnan ko ang aking email, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang editor ng isang independent na publishing house na nakabasa ng aking kwento sa Chismis blog. Inaalok niya akong magsulat ng isang libro na nagsasalaysay ng aking karanasan. Tinitiyak na maaari itong maging isang mahalagang testimonya para sa maraming babaeng nakakaranas ng parehong panloloko. Ipinaliwanag niya na ang merkado ay uhaw sa mga totoong kwento na tumutulong na basagin ang katahimikan tungkol sa panloloko at mga nakalalasong relasyon. Ang pagtanggap ay nangangahulugang ihayag ang aking kaluluwa sa mga estranghero, ngunit nangangahulugan din itong maging boses ng mga nananahimik dahil sa takot o hiya. Matapos mag-isip, naunawaan kong ang pagsasalaysay ng aking kwento ay maaaring magbigay ng kahulugan sa labis na pagdurusa. Nakipagkita ako sa editor sa isang tahimik na coffee shop sa sentro kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang pananaw para sa libro, isang tapat, hilaw at matapang na salaysay na maaaring magsilbing gabay at kanlungan para sa ibang mga babae. Pinakinggan niya ako ng may paggalang habang binubuod ko ang aking paghihirap nang hindi sumasabat o nang huhusga, isang bagay na nagparamdam sa akin na naiintindihan ako sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Binigyan niya ako ng isang paunang kontrata at hinikayat na kunin ang oras na kailangan ko para magpasya, tinitiyak na hindi niya ako pipilitin. Umalis ako sa pulong na iyon na may halong takot at pananabik. Alam na ang aking kwento ay malapit ng maging isang proyekto na magbabago ng aking buhay. Sa unang pagkakataon, hawak ko ang kontrol kung paano isasalaysay ang aking katotohanan. Sinimulan kong isulat ang libro gabi-gabi, nakaupo sa harap ng laptop na may isang tasa ng tsaa, hinahayaang dumaloy ang mga salita na parang isang ilog na nagaanod ng naipong sakit. Bawat pahinang natatapos ko ay nagiging isang tagumpay laban sa takot, isang hakbang patungo sa kumpiyansang babae na nakalimutan ko. Sa muling pagbasa ng aking mga sinulat, nararamdaman kong unti-unting nagsasara ang mga sugat dahil ang paglalagay ng aking pagdurusa sa mga salita ay ginagawa itong hindi na gaanong nakakatakot. Natuklasan kong may lakas ang aking boses, na ang aking kwento ay maaaring magbigay inspirasyon at tumulong sa ibang tao na makahanap ng labasan sa kanilang sariling mga impyerno. Bawat pangungusap ay nagbabalik ng isang piraso ng dignidad na akala ko'y nawala na. Nang ibahagi ko ang ilang bahagi sa aking malalapit na kaibigan, nakatanggap ako ng mga salita ng paghanga at pagpapalakas ng loob na nagpatibay sa aking determinasyong magpatuloy. Ipinaalala nila sa akin na hindi ako ang mahinang babae na ipinaniwala sa akin ng aking asawa, kundi isang taong kayang bumangon mula sa bangin ng may katapangan. Nagsimula akong tumingin sa salamin ng may ibang pananaw, kinikilala ang katatagan na nakalarawan sa aking tingin. Pakiramdam ko'y bawat linyang isinulat ko ay unti-unting binubura ang anino ng kanyang kataksilan. Binibigyan ako ng pagkakataong muling buuin ang aking pagkatao. Sa unang pagkakataon, ipinagmamalaki ko ang aking sarili at ang landas na aking pinili. Habang ako'y sumusulong sa aking proseso ng paghilom, nalaman ko sa mga kakilala na ang kabit na hindi kinaya ang bigat ng pampublikong kahihiyan ay nagpa siyang lumipat sa ibang probinsya upang subukang muling buuin ang kanyang buhay malayo sa kahihiyan. Ang kanyang pag-alis ay biglaan at tahimik.
na parang isang taong tumatakas sa sunog na siya mismo ang nagsimula, nag-iwan ng isang bakas ng mga kritisismo at pangungutya na hindi nagtagal ay umabot din sa kanya. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kataksilan sa mga bilog na dati nagbubunyi sa kanya at walang kumpanyang gustong kumuha sa kanya dahil sa takot na madamay sa iskandalo. Ang babaeng ipinagmamalaki ang pag-akit sa mga lalaking may asawa ay naging isang halimbawa ng nangyayari kapag ang kayabangan ay bumangga sa katotohanan. Ang kanyang paghahari bilang isang madilim na diva ay nagtapos ng kaawa-awa. Nalaman kong nagtago siya sa bahay ng isang kamag-anak, sinusubukang burahin ang kanyang bakas sa social media at magsimulang muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanyang kwento. Ngunit palaging may paraan ang nakaraan para abutin tayo at hindi nagtagal ay nagsimulang kumalat ang mga tsismis tungkol sa kanyang pagkatao sa kanyang bagong kapaligiran. Ang kalungkutan ay naging kanyang tanging kasama dahil kahit ang kanyang kagandahan o alindog ay hindi siya nailigtas sa bigat ng kanyang sariling mga desisyon. Bawat balitang dumarating sa akin tungkol sa kanyang pagbagsak ay nagkukumpirma na ang universo, maaga man o huli, ay nagbabalik ng lahat ng ating ibinibigay. Ang karma, tahimik ngunit walang patawad, ay sinisingil sa kanya ang utang na akala niya ay hindi na kailangang bayaran. Sa paglipas ng mga buwan, ang bahay na dating naging entablado ng aking pinakamasamang bangungot ay nagsimulang magkaroon muli ng katahimikan na hindi na masakit kundi bumabalot sa akin ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal ko nang inaasam. Inayos ko muli ang bawat silid upang gawin itong akin muli. Pinalitan ang mga kasangkapan, pininturahan ang mga pader at naglagay ng mga bagong litrato na sumasalamin sa aking muling pagsilang. Ang mga gabi ay hindi na walang katapusan at ang pagsikat ng araw ay nagsimulang salubungin ako ng isang kapanatagan na akala ko'y imposible. Hindi na ako natatakot buksan ang aking cellphone o maghintay ng mga mensaheng puno ng kasinungalingan dahil ang aking buhay ay hindi na nakadepende sa isang nakalalasong pag-ibig. Ang aking tahanan ay naging isang kanlungan kung saan malaya akong makahinga. Ang kapayapaan ay naging aking kasama. Pinahihintulutan akong muling kumonekta sa aking sarili at tamasahin ang pag-iisa bilang isang espasyo para sa paghilom. Natuklasan ko ang kasiyahan sa pagbabasa ng walang abala, sa pagluluto para sa aking sarili at sa paglalakad ng walang direksyon habang nakikinig sa aking paboritong musika. Bawat maliit na pang-araw-araw na detalye ay naging isang pagkilos ng personal na pagpapatibay, nagpapaalala sa akin na karapat-dapat ako sa isang payapang buhay. Ang alingawngaw ng mga sigaw at kasinungalingan ay natabunan sa ilalim ng mga bagong alaala na binuo ng pagmamahal sa sarili. Sa wakas, naramdaman kong tapos na ang bagyo at ang maliwanag na kalangitan ay nagbabadya ng isang bagong simula. Ang prosesong iyon ay nagturo sa akin na ang pagmamahal sa sarili ay hindi isang destinasyon na bigla ang nararating, kundi isang landas na tinatahak araw-araw. Sa pagtanggap sa aking mga peklat bilang bahagi ng kung sino ako, nagsimula akong tumingin sa salamin ng may pasasalamat, kinikilala ang lakas na natuklasan ko sa aking sarili noong gumuho ang lahat. Natutunan kong patawarin ang aking sarili sa hindi pagkakita sa mga senyales, sa pagkapit sa isang lalaking hindi ako karapat-dapat, at sa paglalagay ng kanyang kaligayahan ng higit sa akin. Bawat mahabaging pag-iisip para sa aking sarili ay nagtayo ng isang bagong layer ng tiwala sa sarili na wala ng sinuman ang makakagiba. Ang pag-ibig na dati kong ibinibigay ng walang pag-aalinlangan ay inilaan ko na ngayon sa aking sarili. Natuklasan ko na posibleng maging buo nang hindi nangangailangan ng pagpapatunay mula sa ibang tao at ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa paggalang sa aking sariling mga limitasyon. Tumigil na akong makontento sa mga mumo ng pagmamahal at nagsimulang hingin ang dignidad na palagi kong nararapat. Ang mga luhang dati nagpapahina sa akin ay naglilinis na ngayon sa akin dahil bawat isa sa mga ito ay naglalapit sa akin sa aking tunay na pagkatao. Ang aking kwento ay hindi na lamang isang salaysay ng kataksilan, kundi pati na rin ng katatagan at pagbabago. Natutunan kong mahalin ang aking sarili tulad ng hindi kailanman
nauunawaan na ang pagmamahal sa sarili ay ang tanging pag-ibig na hindi maaaring agawin ng sinuman. Ngayon alam ko na hindi ko kontrolado ang kataksilan ng iba, ngunit hawak ko ang kapangyarihan na magpasya kung paano ako babangon kapag sinira nila ako. Itinuro sa akin ng aking kwento na ang pagharap sa sakit ng may katapangan ay ang tanging paraan upang muling maramdamang buhay at walang kahihiyan na makakapigil sa isang babaeng determinadong maghilom. Naunawaan ko na ang hustisya ay hindi laging dumarating sa oras na gusto natin, ngunit ang panahon ay naglalagay ng lahat sa kanilang tamang lugar. Ang aking puso ay hindi na naglalaman ng puot, tanging isang payapang katiyakan na karapat-dapat ako sa isang malinis na pag-ibig, simula sa pag-ibig na ibinibigay ko sa aking sarili. Bawat hakbang na ginawa ko matapos ang bangin ay ginawa akong isang babaeng mas may kamalayan at mas malakas. Sa pagtingin sa nakaraan, hindi ko nakikita ang aking sarili bilang biktima ng isang trahedya, kundi bilang bayani ng isang kwento na sa kabila ng lahat ay naging akin. Ang kataksilan na halos sumira sa akin ay naglantad ng aking tunay na lakas at ngayon ay niyayakap ko ang aking nakaraan ng walang takot o hiya. Alam kong marami pang dapat maranasan at hindi laging magiging madali ang buhay, ngunit tiwala akong bawat hamon ay magiging isang pagkakataon upang patuloy na lumago. Ang aking kwento ay hindi nangangailangan ng isang pilit na masayang pagtatapos dahil ang aking kaligayahan, ako mismo ang lumilikha araw, at sa gayon na may panibagong kaluluwa, lumalakad ako patungo sa hinaharap ng may taas noo